Hello mga birds, good morning sa inyong lahat. And Seaman TV is back again. And welcome dito sa ating programang Kung Ako Ang Pasultihon. Di, joke lang. So sa ngayon mga birds, ay meron na naman akong isi-share na bagong technique sa panghuli ng isda, no? Bago na namang kaalaman natin tungkol sa about sa mga pain. So ngayon, gagawa tayo ng video tutorial. Ang hirap pala magsalita ng Tagalog ng words. Mabuti pa yung English, madali ko lang ma-pronounce or anong tawag dun? So yun nga mga birds, ituturo ko sa inyo kung paano natin gawin yung pain natin sa ilad-ilad. So kaya lang naman tinatawag siyang ilad-ilad mga birds. Kasi yun nga, parang niluloko natin yung isda, no? Kasi biruin mo naman, sa isang ganitong uri lang na pamain ay kaya niyang makahuli ng isda, no? So gagawa tayo ng tulad nito. Ayan. So bago ang lahat ay huhulihin muna natin si ugis mga bird. Yan, samahan niyo ako mga birds. Huhulihin natin yung manok kasi isa rin yun sa mga materialis na kakailanganin natin. So tara. No, 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 no. So ayan, nahuli na natin si ugis. Ayan. O, mag-hi ka muna ugis. Hi. O, huwag kang malikot. Ayan, kukunin natin siya ng balahibo mga birds, no? Bali, 3 yung kukunin natin. Pipili lang tayo ng medyo maputi. Isa. Huwag kang malikot. Dito naman tayo sa kabila. Yan, 3. Sunok. Dapat makakuha yung mga balahibo mo, no? Nang sa ganun ay bibilan kita ng pagkain mo. Isang sako. Yan. So, pakakawalan natin na si ugis. Ayan, kawalan na natin. Babush. So ayan, bago tayo magsimula, kung bago ka pa lamang sa akin channel ay huwag niyo sanang kalimutang mag-subscribe, mag-like, at saka mag-comment, at i-hit niyo na rin yung notification bell para updated kayo sa susunod pa natin na mga video. Ayun, okay na ba? O mag-subscribe ka naman. Para subscribe lang yung damot naman. So bali ito yung mga materialis na kakailangan na natin, no? Kailangan natin ng gunting at kailangan natin ng hook. Ang ginagamit kong hook mga birds ay
number 02 na mustard. So yan, kailangan din natin ng sinulid kulay puti, tsaka 3 balahibo ng manok, yung tinatawag na bulik, ganito, tsaka 2 balahibo lang ng manok na ugis, yung puti na manok. Kailangan din natin ng rintik kulay white at saka kulay yellow at yung kulay pink. Ito mga words, 3 kulay yung paghahaluin natin. Kaya kailangan din natin ng crystalline. Yan, ganitong kulay. Yung ginagamit kong kulay ay yung parang kulay gold yata to. Ano ba tong kulay? Orange or basta ganitong kulay. Pero pwede naman kahit anong kulay, kakainin pa rin naman yun. Tsaka ano pa ba? So yun lang. So magsa-start na tayo. Una ay tatali natin tong balahibo ng manok na bulik dito sa hook natin. Kailangan lang natin ayusin, no? Para hindi siya magulong tingnan. Ganyan. Ganito lang kahaba. Siguro mga 2 inches. 2 inches mula dito sa pinakadulo ng hook. Yan, itatali na natin. So ayusin lang natin ng konti, no? So yan. Tapos isusunod naman natin yung kulay na puti, yung ugis na balibo. Papatong lang natin dito sa ibabaw. Sa ganitong klaseng uri ng pangingisda mga birds, kailangan lang talaga ng tiyaga. So ganun lang naman talaga. Kailangan natin ng magbalat ng buto bago tayo makakuha ng alam niyo na, pera para panggasto sa araw-araw natin. Yan, itatali na natin yung puti. Taga lang talaga sa pangingisda mga birds, no? Hindi naman yung pupunta ka ng dagat tapos isang hulog lang makadali ka na kaagad. So kailangan din nating magtiis, hintay ng ilang mga segundo bago tayo makadali. Minsan nga nakaranas na ako ng walang huli. So, ganun talaga ang buhay.
Minsan yung mga isda nagpapakuha, minsan hindi din. So at least may natutunan kayong bagong kalaman tungkol sa mga techniques or yung mga pain na ginagamit sa pag-fishing. So yan, ikakat lang natin yung mga dulo. So yan. Oh, ganito na yung forma niya. Tapos lalagyan na natin ng Rentex. Kuha muna tayo dito sa puti. Mabisa itong mga birds. Mabisa itong pain na to sa mga amberjack. So alam nyo ba yung amberjack? Kabangos. Yung tawag ito sa amin, kabangos. At kung hindi nyo rin alam, i-google nyo na lang. Amberjack, saka talakitok. Ayan, mabisa to sa mga talakitok. Yung mga trevally. Pwede rin sa tangigi, saka barakuda. Pero pag barakuda yung dumali mga birds, paswertihan na lang. Kasi alam naman natin yung mga isdang yan, napakatalas ng mga ngipin. Madali lang makaputol, kahit stainless nga, napuputol. Pag malamon yung hook, pag barakuda yung kumain, or yung tangigi, naku, sigurado yan, putol yan. Yung nga sinasabi ko sa inyo, paswertihan na lang. Pero pag dito lang naman sa labas yung hook, nakalabas yung hook, may posibilidad pa yan na makuha. Depende na rin kung paano nyo i-handle yung line.
Okay, hahaluin lang natin, no? Bali itong crystalline na makintab ito yung umaakit sa isda, no? Dito sa ilalim ng dagat. Yan, ikakabit na natin sa hook. So sa paglagay ng Rintex na board ay huwag niyong masyadong habaan yun, no? Dapat halos kapantay lang dito sa dulo ng hook yung itong Rintex. At saka kapalibot natin dito sa hook. Parang lalamunin niya yung hook. Yan, nakapalibot siya. Ganyan. Tapos, yun, itatali na natin sa yung sinulid. I-try nyo lang itong mga board sa inyo dahil mabisa itong pain ng board. Ito yung kadalasang ginagamit dito sa amin ng mga katulad kong fisherman din. So sa paggamit pala nito, yung tamang paghulog ipapakita ko sa inyo mga board sa sunod nating video. Para sa kalaman ng lahat, kailangan pa to ng bato kasi bato at saka yung tawag sa anong halaman ba yun? Lumron, yung ginagawang banig. Yan, putulin natin kasi tinatalayan kasi yung bato ng lumron. Saka natin to isasabit, saka ihuhulog. Ayan, umuulan na dito mga rods. Gagawa ako ng video ulit kung paano ihulog yung paano natin gamitin itong klaseng pain. Kasi ngayon ay ito lang muna, nagawa muna tayo kung paano natin gawin. Ayan. Saka yung kabilang dulo naman isusukat lang natin na hindi siya lumampas sa unang paglagay natin. Ayan, bali dito lang. Mas maiksi siya mga word. Ayan, mas maiksi siya kaysa dito sa nauna. Ayan, putulin natin. Dapat hindi sila magpantay ng wood. Ayan. Saka na naman natin tutupihin. Ayan. Tuplok natin wood. At saka itatali naman natin.
So yan. Ito na yung finished product natin. Napakadali lang gawin mga birds. Easy lang. Yan. Ito na yung finished product natin. Try nating babasahin ito sa tubig kung anong forma niya. So ganito na yung forma niya mga birds pag binabasa na sa tubig. Yan, ganito. Ang kagandahan kasi sa pain na ito mga birds ay bihira ka lang makakuha ng mga maliliit. Hindi, yun nga. Ang kadalasang makakuha nito yung malalaki. Ito yung kagandahan sa pain nito mga birds. Bihira ka lang makakuha ng about 1/2 kilo. Kadalasan kumakain ito malalaki kasi yung hook kasi natin malaki rin. Kaya yung kayang kumain lang yung malalaki lang na isda. So kailangan nating tandaan, no? So bilang isang mangingisda, and kailangan lang talaga natin ng tiyaga, kailangan natin ng sakripisyo, kailangan natin minsan nga gumising tayo ng maaga, punta ng dagat kahit gabi. So yun lang naman yung hanap buhay natin, yung pagiging mangingisda. Kailangan lang talaga natin ng tiyaga bago tayo makahuli ng isda. Pag merong huli or wala, yan, balik pa rin ng balik sa dagat. Balik pa rin kayo. Huwag kayong magsawang pumunta sa dagat. Kasi malay nyo, isang araw makadawi kayo ng marami, makahuli kayo ng mga malalaki. Ayun, jackpot na yun. Doon kayo magkakapira. Lalo na sa mga mangingisda natin na mahihirap, tulad ko. Yan, yun yung pinaka-alas natin. Yung kasipagan natin. Para makaraos-raos man lang tayo sa araw-araw nating pangangailangan. No? Ika nga ni Richard Molina Fishing ay huwag kayong magsawang pumunta ng dagat. Kahit wala kayong huli, so balik pa rin kayo pagkabukas. Dahil malay nyo, andyan na yan. And shout out pala kay Richard Molina Fishing. And speaking of shout out ay magsa-shout out na rin ako dahil may gustong magpa-shout out sa atin. So yan, shout out kay Rodil Ragas. Shout out sa iyo bro. At shout out din kay Ramil Escobia. Maraming salamat sa pagsubaybay sa ating mga vlogs. At shout out din kay Edwin Bulutaulo. Shout out kay Alfonso TV. Yan. At shout out kay Jonathan Mendoza Fishing. Yan, ito yung vlogger na pinapanood ko kasi kadalasan yung mga huli niya yung lumahan or yung galunggong. Yan, pinaka magaling tong manghuli ng ganitong klaseng isda. Ang gamit niya pala ay undak, yung sabiki, no? Kung maraming kawil, gumagamit siya ng mga 3 box ng kawil. Yan, shout out sa iyo bro. And finally, shout out sa ating bagong kaibigan na si Golden Heart Wanderer. Ayan, shout out sa iyo ma'am. Siya yung bago nating kaibigan, no, na napaka-sexy nga naman. Ayan, shout out sa iyo. Mabuhay po kayo dyan sa Hong Kong. Mag-ingat po kayo at God bless. So yun lamang po. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at sana ay nakatulong sa inyo ang video ito. At wag sana kayong magsawang sumuporta sa akin. So yun lang.